sense the presence of God in this place. Hallelujah. Amen. You may be seated in the presence of God and bigyan natin ng ganyan lang. Ganyan lang yung atin pong kasamahan. Thank you once again for tuning in. At kaming narito ay we can sense the presence of God. The Spirit of the Lord is here. Nararamdaman po namin, nawa ganun din po sa inyo dyan na mga nanonood, naka-tune in ngayon sa atin pong live. Dito sa Kuwait, yung mga kasamahan po nating OFW na nanonood, na patuloy na sumusubaybay, nag-share. Thank you for tuning in once again. And I believe with all my heart na inihanda ng Panginoon ang araw na ito sapagkat napakaganda po ng atin pong mensahe. Tutuloy po natin ang atin pong mensahe. Paano mapalapit sa Diyos? Nandito po tayo sa atin pong last part 3 na po tayo. Paano mapalapit sa Diyos? Mga kapatid, marami pong mga tao ang gustong-gustong lumapit sa Diyos. Minsan, ang problema, hindi po nila alam kung paano lumapit sa Diyos. Minsan naman, may mga taong nahihiyang lumapit sa Diyos dahil iniisip nila sila ay hindi karapat-dapat na lumapit sa isang banal na Diyos. Minsan naman, ang may mga tao na feeling niya malapit na sa Diyos dahil siya ay nasa church. Nagbabasa siya ng Biblia at nasa gawain siya. Yung iba naman ay akala nila sila ay malapit na. Pero feeling lang pala. Kasi may mga feeling na gano'n na malapit lang, pero hindi. Minsan naman, may mga tao na hindi naman talaga palasimba, pero kahit hindi na sila palasamba, parang nararamdaman nila malapit naman sila sa Diyos. Ano ba talaga ang sinasabi po ba ng salita ng Diyos patungkol po dito mga kapatid sa kung paano po tayo mapalapit sa Diyos? Alam niyo mga kapatid, mayroon po tayong aral na makikita sa kautusan, sa salita po ng Diyos, kung paano tayo mapalapit sa Diyos. Napag-aralan po natin sa part 1 na sinabi po ng Diyos, di ba sa kanyang salita, lumapit kayo sa Kanya at lalapit siya sa inyo. Sabi sa English, draw near to God and He will draw near to you. Or sa other version says, come close to God and God will come close to you. Sabi sa Tagalog, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Kita niyo po yung paanyaya po ng Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya. Kaya lang yung tao, hindi po pinipili na lumapit sa Diyos. Bagkus lumalayo po sa Diyos. Napag-aralan natin sa part 2 na ang dahilan ng paglalayo ng tao sa Diyos dahil po sa kasalanan. Mayroon pong hadlang, mayroon pong humahadlang na para lumapit ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Ito po yung malaking dahilan bakit nagkakahiwalay ang tao sa Diyos? Bakit nagwawalay po sila? Kaya, ang nangyayari, yung tao ay hindi ngayon makalapit sa Diyos. Mag-uumpisa pa lang siyang manalangin, guilty na siya sa kanyang sarili. Ngunit na pag-aralan din po natin mga kapatid, ano man ang katayuan, kalagayan ng tao, kapag siya po ay mayroong pong pusong mapagpakumbaba, tulad po ng tax collector, tsaka yung chief tax collector na nagpakumbaba sa harapan ng Diyos at nakita po natin na yung kanya pong paglapit ay tinanggap po ng Diyos. At ngayon mga kapatid, nandito tayo sa huling part. Gusto ba nating mapalapit sa Diyos at paano tayo mapalapit sa Diyos? Let us pray. Father, we thank you that you are here, your presence, your anointing is flowing right now. Lord, I'm going to preach your word today. Give me honest conviction and clear speech. I thank you that your word, they are life and spirit. Give me, Lord, honest conviction so that I may preach your word with power and boldness to bring glory and honor to your name alone. In Jesus' name. Amen. Amen. The Bible says, mga kapatid, in John chapter 10, verse 27, my sheep listen to my voice. Other version says, my sheep hear my voice. My sheep listen to my voice. I know them. And they follow me. Everybody says, follow me. Follow me. Pansinin po ninyo, mga kapatid, na nung tawagin po ng Panginoon ang kanya pong disipulo, ang sabi niya, come, follow me. Ano sabi niya? My sheep listen to my voice, I know them. Remember mga kapatid, noong si Zacchaeus sa ating pong part 2, he climbed the sycamore fig tree
yung sycamore tree na kung saan, mga kapatid, noong dumaan ang Panginoon, ang sabi niya, Zacchaeus! He called him by name, mga kapatid, na walang nag-introduce sa kanya, pero alam ng Panginoon ang pangalan ng bawat isa sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoon, my sheep listen to my voice, I know them, and they follow me. Hallelujah. Like this, di ba? Yung mga tupa daw, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Nakikilala ko sila. Kilala ba natin yung atin pong shepherd, mga kapatid? Mayroon pong pag-aaral, mga kapatid. Mahilig din po kasi akong manood ng sa mga National Geographic na pagka pinapanood po natin ito, mayroong parang napanood ako minsan na pinakita na yung isang shepherd, napakaraming mga sheep na doon sa pasture na kung saan tinawag ng iba't ibang mga tao. Pero tuloy-tuloy lang yung pagkain ng mga tupa, hindi pinapansin. Iba-iba yung mga taong pumunta doon. At last, yung shepherd ang pumunta at siya isang tawag niya lang, yung mga sheep na kumakain ay napahinto sa kanilang pagkain at sumunod doon sa kanya pong shepherd. Alam po natin, mga kapatid, na ang isang tupa na walang shepherd ay maliligaw sapagkat kailangan po nila ng pastol upang umakay sa kanila. Alam nyo, makikita nyo kalimitan sa mga shepherd, mayroon po silang baston or tungkod. Alam nyo, paggamit po ng tungkod na yun, mayroon pong pangkalawit. Dahil minsan kapag sila po ay pinapakain ng kanila pong shepherd, kinakalansing po nila yung pagkain. At kapag umaalis yung tupa, kinakalawit po niya. At kapag yung isang tupa na yun ay ayaw pa rin makinig, pinapalo niya. Kaya sabi ng Biblia, your rod and your staff, they comfort me. In Psalms 23, kinakalawit niya upang hindi siya maligaw. Kapag masyadong makulit yan, hahampasin niya yan. Pasaka niya, pagka siya ay nasugatan na hanggang sa, kung siya ay napilayan sa kanya, babanid. Kasi gugustuhin ng isang shepherd na yun ang kanyang maranasan kaysa maligaw siya sa ilang at makain ng mabangis na hayop. Mga kapatid, marami pong mga anak ng Diyos na alam ang salita ng Diyos. Alam kung ano ang mabuti na dapat nilang gawin. Alam po nila kung paano lumapit sa Diyos, kung anong nakalulugod sa Kanya. Pero sa kabila ng lahat ng ito, lumilihis ng landas. Naniniwala po ako ngayon, mga kapatid, na mayroon po sa ating ngayon ang nanunood. Marahil na alam mo ang salita ng Diyos, but you are not living right. You know that your heart is not right with God. The Bible says we have to examine ourselves before the Lord. Pero pinipilit nating minsan lumihis ng landas. Pero dahil sa biyaya, pag-ibig ng Diyos sa atin, napakaraming ginagamit niyang instrumento upang tayo'y mapalapit sa Kanya. Minsan, sa kabila ng lahat ng ito na ginagamit ng Panginoon, matigas pa rin ang ating ulo. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag matigas ang iyong ulo. Come on, mga kapatid. Woo! Praise the Lord! Di ba, mga kapatid? My sheep listen to my voice. I knew them. And they follow me. Napakaganda, di ba? Kapag kayong shepherd mo, yung master mo, pinapakinggan mo ang kanya pong tinig, ang kanya pong salita, ay excited ka at sinusunod mo ang kanyang kalooban. Ano kaya ang nararamdaman ng iyong Panginoon na umibig sa iyo, nagligtas sa iyo, nagbigay ng buhay sa iyo? Di ba napakagandang maramdaman? Parang ang isang magulang na kapag mayroong sinabi sa kanyang anak at siya'y sinusunod, nabibigyan ng kagalakan ang kanyang mga magulang. Nabibigyan ba natin ng kagalakan
ang ating Panginoon na umibig at nagligtas sa atin. Kumusta na po kayo? Sabi mo sa iyo, kumusta ka na? Sagot ng iba, ayos lang, mabuti. Hallelujah! Kumusta po ang relasyon natin sa Panginoon? Ang tinatanong ko po, kumusta na ang ating spiritual life? Kumusta yung ating relasyon sa Panginoon? Malapit na ba tayo sa Diyos? Sabi ng iba, feeling ko malapit na ako sa Panginoon. Parang medyo malayo na yata ako sa Panginoon. Bakit? Kasi dati-rati excited ako kapag kahit hindi ako imbitahin ng iba eh. Maaga pa lang naghahanda na ako upang magpuri sa Panginoon. Pero ngayon parang nararamdaman ko nanlalamig na yata ako kahit imbitahin ako, sabihan ako, parang sige lang, busy ako. Hindi naman siya busy. Sabi mo sa kalbi, huwag kang puro dahilan. Come on. Hallelujah. Praise God. Amen. Now, Hebrews chapter 10 verse 20 to 25. Gusto bang malaman kung paano ka mapalapit sa Diyos? Alam niyo mga kapatid, hindi namang mahirap tingnan kung tayo nga ay malapit na sa Diyos. Malalaman po natin. Ang unang-unang makakaalam, mga kapatid, bukod sa Panginoon, ang iyong sarili. Hindi yung kapitbahay mo. Hindi ang asawa mo. Ikaw mismo malalaman mo sa iyong sarili. Kasi malalaman mo yan kung yung love letter sa iyo ng Panginoon ay malapit ba sa iyo. Kaya lang mas matagal pa nating hawak ang ating cellphone kaysa love letter ng Panginoon. Are you with me? Am I talking to you today? Amen. Amen. Amen? Tayo-tayo lang naman dito, mga kapatid, di ba? Now, sabi mo ng Biblia, mga kapatid, in Hebrews chapter 10, verse 20 to 25, listen to this. Let us go right into the presence of God. Hallelujah. Let us go right into the presence of God with sincere heart. Notice the word, sincere hearts, fully trusting Him. Kailangan yung sincere nandoon. Hindi yung parang napipilitin ka. Di ba? Punta ka ngayon? Patagal ba doon? Kasi meron pa akong pupuntahan, meron pa akong ayusan eh. Parang talagang yung appointment mo, mas napakahalagang pupuntahan mo eh. Saan ba yan? Mabilis lang ba yan doon? Baka may tagal ng pastor mag-preach ha? Mauna talaga ako. Hello? Sincere heart! Sabi ng Biblia, sincere ka ba talaga na excited kang makinig ng salita ng Diyos, magpuri sa Panginoon upang ipanalangin mo ang iyong bayang Pilipinas, ipanalangin mo ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong trabaho, ang iyong kaligtasan, ipanalangin mo o ang iniisip mo lang ang iyong sarili. Excited ka ba na ipanalangin? Napakahalaga mga kapatid na yung paglapit natin sa Panginoon with a sincere heart. Sabi ng Biblia, let us go! Sabi ng Biblia eh. Ayaw mo pumunta eh. Tino mo yung invitation niya, let us go right into the presence of God. Think about it, yung presence ng Panginoon. Imbitahin ka sa isang sikat na tao, isang hari. Nagmamadali ka, baka hindi ka naman katulog. Isusuot mo yung the best mong suot. 1 hour before, excited ka na, naghahanda ka na. Pero yung invitation ng Panginoon, let us go right into the presence of God. Presence of God with sincere heart, fully trusting Him. Hallelujah. Fully trusting Him, for our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean. Kita nyo yung pinagdaanan yan, mga kapatid? Tignan mo kung anong pinagdaanan yan, mga kapatid. Sprinkled with Christ's blood to make us clean. Yes, mga kapatid, dugo ng Panginoon ang pinagbayad dyan upang tayo luminis. It's not cheap, mga kapatid. When God created the heaven and the earth, it cost Him nothing. He just simply said, let there be light, and there was light. But when it comes to salvation, cleansing our sins, mga kapatid, it cost Him something, His only begotten Son, shed His blood on the cross of Calvary. Tinan niyo yung pinagdaanan ng Panginoon yan. And ang sabi niya, and our bodies have been washed
with pure water. Ikaw, ako, kailangan natin ng maglilinis ng ating kasalanan. Yung tao ngayon, mga tao ngayon sa mundong ito, hinahanap nila ang solusyon kung paano masolusyonan ang virus na ito. Walang hinto tayo sa panalangin. Ang mga scientists at medical doctor, walang hinto sa pagdidiscover hanggang ngayon. Dahil itong dulot itong salot na ito. How much more, mga kapatid, yung kasalanan ng tao na kailangan natin mahugasan upang tayo maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos, upang tayo'y makalapit sa Kanyang presensya. Sabi ng iba, basta pag ako lumapit ako, diretso lang ako. Really? Paano tayo makakalapit sa Panginoon kung walang mamamagitan sa atin, kung hindi ang dugo ng Panginoon? At ang imbitasyon niya sa atin ngayon, mga kapatid, nakabuka ang kamay ng Panginoon. Tinatawag niya tayo paulit-ulit. At ito, mga kapatid, ang sabi niya, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep His promise. Hallelujah. Isn't it, mga kapatid, that our God can be trusted to keep His promise? There are thousands of promises of God, and all of them, He fulfilled that. And He will continue to fulfill it. Ang daming mga pangako sa atin. Malapit na uli ang halalan sa atin sa bansang Pilipinas. Puro mga pangako na naman. Na pati ang karagatan pasisimintuhin. Kung hindi ang bituin at buwan ay pwedeng ibigay sa iyo. Pagdating lang sa baluta, may sulat mo lang ang pangalan nila. Amen. Marami na pong nabigo sa atin dahil sa puro mga pangakong hindi natutupad. Ikaw nga, nanonood ka ngayon sa akin, napangakuan ka na eh. Tinupad ba lahat? Hindi. Baka nga mayroon, ikaw nga nangako, hindi mo tinupad eh. Amen. Amen. Sabi mo siyang katabi, huwag kang puro pangako. Puro pangako. Gawin mo na lang. Ayaw. Pero tinan niyo ang Panginoon, mga kapatid. Ginawa ng Panginoon. Can be our God. For God can be trusted to give His promise. Let us think of ways to motivate one another. Hallelujah. I like this word. Kinamang let us think. Kinamang, hindi lang, yung isipin mo na, ano daw yun? Let us think of ways to motivate one another. Bakit? Kailangan mo to eh. Ito yung isipin mo, paano ka makapag-motivate sa iyong kapwa. Mag-isip ka. Kung hindi lang yung puro sarili lang iniisip mo. Ang daming mga tao ngayon ang nasisiraan na ng bait. Nasisiraan na ng loob. Pinanghihinaan na kasi minsan pakiramdam nila parang nag-iisa lang silang harapin ang kanilang suliranin sa buhay. Libo-libo ang kanyang friends sa Facebook. Pero pag siya'y may sakit, wala man lang makaalala. Kumusta ka na? Ang masakit pa rito, pag ikaw ay may sakit, nag-iisa ka, wala man lang bumibisita sa iyo. Tari mo yung katabi mo, naranasan mo na ba yun? Naranasan. Are you with me, mga kapatid? Amen. This is reality, mga kapatid. Ganyan talaga ang buhay. Kasi kahit yung inaasahan mong minsan na kaibigan mo, humahalik sa pisngi mo, kasama mo sa pagkainan, hindi mo talaga laging kasama. Minsan pa nga yung iniisip mo na malapit sa iyo ang makakaunawa sa iyo mga kasama mo, pero nakakalungkot. Siya na nga lang inaasahan mo minsan. Hindi ka pa maunawaan. Kaya umiiyak ka na lamang mag-isa. Tara mga katabi, kung naranasan mo na ba yun? Nasaan na ba yun? Sagutin mo siya, hindi mo alam pinagdaanan ko. Come on! Sagutin mo yung katabi mo, hindi mo alam pinagdaanan ko. Hallelujah! Amen? Kaya huwag mong i-judge siya. Alam mo kung bakit nakaupo yan dyan ngayon, mga kapatid? Amen. Hindi mo alam ang pinagdaanan niyan. Pero nandyan siya ngayon dahil hindi pa tapos ang Diyos
sa Kanya. Amen? Sabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa akin. Hallelujah! Amen? Maaring ito na yung inaasam-asam natin na ito na siguro yung tamang panahon na upang ako yung lumapit sa Panginoon. Baka naman yung iba, Lord, ito na siguro yung answered prayer ko na makasama ko na yung aking asawa, na maglingkod sa iyo, makasama ko na siya na makinig ng iyong salita, maglingkod. Baka ito na yung prayer nating matagal na. Amen? One touch lang mga kapatid sa Panginoon. Kapag tayo po ay tinugon ng Panginoon, your life will never be the same again. Because I believe with all my heart, God still perform miracle. Whatever He do before, He will do it again. Because He said to His word, I the Lord, I do not change. Amen? Amen. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Hallelujah. Acts of love and good works. Hallelujah. Good works ba yun na kapag ka mayroong kang nakikita na mayroon pong problema, nandyan ka? Minsan, hindi naman laging puro pera lang ang kailangan ng tao. Minsan, nandun ka lang para makinig ka lang sa kanya. Magkwento lang siya. Pakinggan mo lang siya. Pagkatapos na siyang magkwento, salamat okay na ako. Minsan naman, kunting tapik lang sa balikat. Kaya mo na yan. Sama kita sa prayer. Minsan yun lang kailangan ng tao Pero kahit yun lang, kapiraso lang na kailangan ng tao, minsan na ipagkakait pa. Kaya nararamdaman ng tao kung minsan, parang nag-iisa lang talaga siya sa buhay. Mga kapatid, huwag mong isipin na nag-iisa ka lang sa buhay. Kasi kahit iwan ka ng lahat ng tao, mayroong Diyos na hindi mag-iiwan sa iyo. Sapagkat ang sabi niya sa kanyang salita, I will never leave you nor forsake you. I am with you always, even to the ends of the earth. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. And let us not, here it comes, gusto natin mapalapit sa Panginoon, let us not neglect our meeting together. Notice the word, meeting together. Let us not neglect. Did we neglect? Paano ka mapapalapit sa Panginoon? Think about King David. A man after God's own heart. Malapit ito sa Panginoon. Binata pa lamang siya. Nag-uumpi na siya na siyang umawit sa Panginoon. Shepherd pa lamang siya, mga kapatid, sa ilang kahit nag-iisa siya, walang makapigil sa kanya magpuri sa Panginoon. Pero mayroong panahon na siya'y naging napaka-komportable niya. Everything is okay, everything is right, my life is okay. So, during the time of war, the Bible says, ang sabi ng Biblia, nagpahinga si David. Or base, walang masamang magpahinga. Walang masamang magpahinga. Natural, kailangan natin yon. Wala rin masamang magpahangin. Umakyat siya, alam natin ang kwento, sa kanyang palasyo. Sa kanya pong pagmuni-muni, habang siya'y nasa taas ng palasyo, mayroon siyang nakitang isang magandang babae, nagngangalang Bathsheba. He take a bath. She's taking a bath. Correct? So, ano nangyari? Nagkaroon sila ng one night stand. At dahil dito, nagkaroon ng problema. Anong problema? He tried to cover up. At hindi lamang nabuntis si Bathsheba, yung asawa ni Bathsheba, anong pang nangyari? Kanyang ipinapatay. Isang magiting na sundalo ni David. He covered up. It took him a year na hindi siya nagrepent sa kanyang kasalanan. Hanggang sa isang araw, gumamit ang Panginoon ng instrumento dahil sa pag-ibig ng Panginoon, si Prophet Nathan. He confronted him. At anong nangyari? Doon pa lamang siya nagrepent. Alam po natin yung naging consequence. You could memorize scripture and you can pwede mong ipaskill sa yung mga wall mo, yung mga certification mo ng mga Biblical Studies International School of Ministries, mga ganun na. Doctorate ka. Dami kong mga certificate. Ano yung certificate mo? Good. Dami kong certificate Oh, memorize ko. Man shall not live by bread alone. But talagang ano ka pa?
That's good. Memorize mo. Genesis 6, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Memorize mo pa yung 66 books. Very good. The question is, yung sinabi ng Panginoon, my sheep hear my voice, I know them, and they follow me. Ano ba yun? Do not neglect our meeting together. Think about David, mga kapatid. Amen. Natukso siya. At dahil dito, yung nangyari sa kanyang consequence, huwag nating i-underestimate si Satan. Hindi nagbibiro yan. For 1,000 years, yan ang kanyang goal niya. To kill, to steal, to kill, and to destroy. At hindi siya nagbabago. Yun ang kanyang layunin sa iyo. Nagtataka ka. Ba't ganito yung buhay ko kahit anong gawin ko? Hardworking naman ako. Bakit parang ganito pa rin ang buhay ko? Bakit? Yan ang plano ni Satanas eh. Ayos ka lang na atakihin ni Satanas. Mayroong mga anak ng Diyos na kawawa talaga. Why? Hinayaan nila sa Satanas na atakihin sila. Sabi nga ng Panginoon, come unto me. Kasi ang plano ng Panginoon to give you life and life to the full. Abundantly. Ayaw nating lumapit sa Panginoon. Hanggang kailan? It took you 40 years in the wilderness at hindi mo matamasa ang land flowing milk and honey. It took you only 2 weeks. You've been there. But it took them 40 years in the wilderness simply because they are what? Sabi ng Biblia, matigas ang ulo. Kahit paikot-ikot tayo dyan sa ilang mga kapatid, napakarami nating pagdaraanan sa buhay. Kahit alam natin ang salita ng Diyos, hindi natin piliin lumapit sa Kanya mga kapatid. Lumilihis tayo ng landas, parang sinasabi mo, Satan, you are free to attack me. At ang problema nito, hindi lang ikaw. Sa tingin mo, piliin ni Satanas, ikaw lang muna. No. Because if he cannot attack you, he will attack your family. Amen. Because if he will attack your family, kasama ka na rin. Are you with me? Amen. Ano yung ginagawa natin ngayon? Para pigilan. Ito na yung tamang panahon. Para pigilan natin sa Satanas na atakihin ang ating buhay. Panahon naman na, mga kapatid, upang labanan natin siya. Paanong paraan? Gusto bang ma-upset si Satanas sa'yo? O ayaw mo? Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, let us think of ways to motivate one another, acts of love and good works, and let us not neglect our meeting together as some people do. But encourage one another. Why encourage one another? Mahalaga ba mag-encourage sa isa't isa, mga kapatid? Amen. Bakit sa tingin po natin mahalaga sa isa't isa? Kasi may mga panahon, araw, minsan na kailangan mo ng encouragement. Kasi minsan, sobra ng pagtitiis mo sa kasama mo sa trabaho makulit. Sabi mo, alam ko, hindi lang talaga ako siya, ako talaga. Niisip ko lang talaga, buti pa sa labat ito. Tahawag ito, nandito ako sa... Sabi ng iba, are you with me? Eh, kasi, gano'n din lang eh. Kaya kahit ito, how are you? Fine. Salbo, how are you? Fine. Salubong na naman, Kalas, Habibi. Kalas, I'm fine. How many times? I'm fine. Sabi na, di ba? Nakulitan na eh. I'm fine. Really? You're not fine. Why? No, I'm fine. Hindi. Parang ayaw maniwala eh. Bakit? Kasi minsan kahit sabi mo, I'm fine, nakikita pa rin sa ating mga mata. Kasi minsan yung ating mga ngiti, mayroon pong kasama pong lungkot sa ating mga mata na nangangailangan pala ng encouragement. Amen. Kailangan mo ng encouragement. Amen. Kailangan mo. Kailangan ko. Kailangan natin lahat. Yung presensya mo lang na nandun ka, encouragement ka na. Yung presensya mo na wala ka doon, discouragement ka na. Hello? Bakit?
ito yung panawagan ng Panginoon sa atin. Am I talking to you today, mga kapatid? Amen. Ha? Kasi ito yung problema mga kapatid, di ba? Ang sabi ng Biblia, and let us neglect our meeting together. Bakit? Gusto mo lumago sa Panginoon, nasaan ka? Hindi, maganda kasi pinapanood ko Sino? Baka pinapanood mo, puro balita. Bukas ganun uli yung balita, masama uli. Baka naman gusto mo naman ng magandang balita. Amen? Amen. Alam mo, nakakarinig ka lamang ng encouragement, ng testimony ng iyong kapatid. Marinig mo lang yun, na-encourage ka na Di ba? Na-encourage ka na makita ka lang nila. Hello! Kumusta ka na? Praise God! Mabuti! Really, mabuti? Yes! Praise God! Hindi natin alam! Yung tao na yun, lungkot na pala. Gusto nang makipaghiwalay sa kanyang asawa. Bakit? Laki nag-aaway. Minsan gusto nang umalis sa trabaho. Bakit? Kasi hindi na, halos pagod na. Hindi lang alam kung paano. Baka nga minsan gusto na makipag-away talaga kung nandun ka, nag-i-encourage ka sa kanya. Sis, Brad, tiis lang tayo. Pray lang tayo. May hawa ang Diyos. May Diyos na nakakita sa atin. Give natin yung best natin. Kasi pagdating ng panahon, kapag tinugon na tayo ng Diyos, kahit hindi ka pagpalain ng iyong company, kahit hindi ka i-promote sa iyong trabaho, naniniwala ko, there is a God who works behind the scenes. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Purihin ang Panginoon. And let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another. Encourage one another. Encourage one another. Encourage one another. Type nyo nga yan, mga kapatid sa atin, mga encourage one another. Why? Encourage mo yung mahal mo sa buhay. Encourage mo yung asawa mo. Minsan kasi puro ka na lang complain. Mga minsan kasi baka puro mga masama na lang nakikita mo. Encourage mo siya. Amen. Di ba? Nakikita mo at tamad na nga siya. Ang tamad-tamad mo, sabi niya. Sabihin mo naman kunti. Parang sumisipag ka na ngayon. Hindi nga tamad pa nga Kasi pag kasi ini-encourage mo siya, really? Imbes na matutulog pa siya, gigising na lang maaga kasi ini-encourage mo siya. Anak, gumagaling ka na sa pag-aaral mo Hindi, ang bobo-bobo mo. Bagsak ka na naman. Ano na? Di ba? Ano na naman yan? Di mo pa maintindihan. Encourage mo siya. You can do that. Kaya mo yan. Nandito ako. Come on, yun lang kailangan ng tao minsan, di ba? Kaya mo yan. Kaya mo yan, sweetheart. Tiis lang ng konti. Magbubukas uli ng another door ang Panginoon sa atin. Amen? Amen. Yun yung kailangan niya Kumain ka na ba, sweetheart? Magluto ka dyan ng mag-isa mo, sabi ng iba. Gutom ka? Gutom ka pala, di kumain ka. Hintayin mo pa ako para magluto. Gutom na ako walang ulam Huwag ka nga magpa-baby dyan, di ka na baby. Yung mga tao minsan tapang-tapang na lang lagi. Puro, sabi mo sa kanila, huwag kang masungit. Are you with me? Encourage nga Alam mo ang ibig sabihin yan? Huwag kayong masungit, sabi ng Biblia dyan, mga kapatid. May mga tao minsan masungit lang And let us neglect our meeting together, as some people do. But encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Kita niyo mga kapatid? Babalik pa lang Panginoon, di ba? Sabi nung tagal-tagal na yan Di man natin alam kung kailan talaga. Pero yung ganun po yung anticipation natin, na parang yung atin pong paggawa ng mabuti, yung sa meeting natin, parang mamaya na darating ang Panginoon. Amen. At sasabihin niya sa iyo, well done, good, my faithful servant. Hallelujah. Amen? Next verse. Acts chapter 2, verse 46 to 47. Tignan yung ginagawa nila. Sabi niya, they worship together at the temple each day. Gusto mong lumago sa Panginoon, gusto mong mapalapit sa Panginoon, lagi ka wala. Lagi ka nasa Mia-Mia. Dati nasa city, ngayon nasa San Mia na lagi. Saan ka? Nasa souk. Anong ginagawa mo sa souk? Ano lang halo-halo. Relax. Okay naman yan Walang problema. Kung gusto mo na tayo doon mamaya, walang problema yan, mga kapatid. Pero, they worship together at the temple each day.
Simba muna tayo. Iyayain ka eh. Mag-ano man tayo, shopping muna tayo. Baka pwedeng simba muna tayo bago shopping. Amen? Amen. Yan lang minsan eh. Pero Panginoon, sabi niya, Panginoon, I love you, Lord. Thank you, Lord. Nasaan ka? Nasaan ka ba? Pero kapag mayroon ka ng problema talagang malalapitan, parang kung pwede ka lang, pwede mo lang abutin ang langit, punta ka na, Lord, you need a miracle sa iyong buhay. Lapit ka talaga sa Panginoon. Amen. Amen. Bakit ayaw natin lumapit sa Panginoon kahit walang problema? Bakit ayaw natin lumapit sa Panginoon pag tayo ay maraming makapagpapala, maraming blessing? Lapit tayo sa Panginoon. Minsan lumalapit lang tayo talaga ng husto sa Panginoon kung talagang matindi ang ating pinagdaraanan sa buhay. Alalahanin po natin, kailan ba talaga tayo napalapit ng husto sa Panginoon? Hindi ba nung panahon na ikaw ay mahigpit ang pinagdaraanan mo sa buhay? Amen. Totoo yan. Maaaring iyong mahal sa buhay ay may sakit. O maaaring ikaw ay namatayan. Nawalan ka ng trabaho. Pare ang prayer request mo. Pero nung may trabaho ka na, wala ka ng prayer request ulit. Okay ka na eh. Amen? Baka naman ikaw yung mag-encourage. Kaya sabi ng Biblia, they worship together at the temple each day. Ano pa? Met in homes for the Lord's Supper. Kita mo? Kita niyo mga kapatid? Mayroon pa silang mga Bible study. Mayroon silang prayer meeting. Nagsiserve sila. Nag-worship sila sa Panginoon. Hindi ito luma mga kapatid. Hindi ito bago mga kapatid. Kaugalian yan ng mga anak ng Diyos. At yan ang inaasahang makita ng mga anak ng Diyos, ng ating Diyos na umibig sa atin, sa kanyang mga anak. Nalulugod ang Panginoon dyan. Kaya ito yung ginagawa nila. And shared their meals with great joy and generosity. Hallelujah. Napakaganda, di ba? Pagkatapos nila ng prayer meeting, ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pagpupuri sa Panginoon, kumakain din sila. Masaya sila nagkakainan. Anong ulam nila? Hindi sinabi ng Biblia. Pero nagkakainan din sila. Generosity pa sila. Bakit? Tumutulong pa rin sila. Ganito yung gustong makita ng Panginoon. Panginoon, meron akong problema, parang wala akong may tulong. Anong mayroon ka? Kasi kung anong mayroon ka, kahit maliit yan, nilagay mo sa kamay ng Panginoon, it will multiply. Everything that you put in the hands of God, it will multiply. Think about the 2 fish and 5 loaves of bread. Isn't it multiply? Amen. Amen. Bakit? Nasa kamay ng Panginoon eh. Pero pag ayaw mong bitawan yan, lagi na lang iniisip mo sarili mo, yun lang yun. Pero pag itinanim mo yan, sa kamay ng Panginoon, mag-multiply yan. Amen? Now, and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Hallelujah. Kita nyo nangyayari mga kapatid? Nagsisilbi silang asin at ilaw. Bakit? Kasi nakikita sa kanila eh. Nakikita sila, sumusunod sila sa Panginoon eh. Kaya ang sabi ng Panginoon, di ba? Let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. You don't need to, Christian ka? You don't need, kahit hindi mo na sabihin yan mga kapatid, makikita na yun nila kung paano ka namumuhay, paano ka nagsasalakita, paano ka nakikisalamuha. Baka hindi makita ang kaibahan. Pare-pareho kayong ano eh. Subukan mong ihalo ang isang diamante. Try to mix yung diamond among all the stones. Isn't it that you will know yung tunay na diamond? Why? Kasi iba ang kanyang dingding. Iba ang kanyang kintab. Kasi siya ay diamante. Kaya ang isang anak ng Diyos, ihalo mo yan kahit saan. Mararamdaman mo, makikita mo ang anointing ng Holy Spirit sa kanya. Kung hindi nakikita, pare-pareho lang kayo. Tanong mo sarili mo, bakit? Ano ba yung ginagawa mo lagi? Ano ba yung lagi mong iniisip? Saan ka ba lagi nagpupunta? Ano ba yung pangarap mo? Amen? Amen. Hindi naman mahirap tingnan eh. Malalaman mo yun mga kapatid. Kung ano laging iniisip mo, ano laging ginagawa mo, yun talaga. Yun ang kalalabasan nun. Di ba?
Ganoon lamang yun mga kapatid eh. But when you are seeking the kingdom of God and His righteousness, the anointing of the Lord magpuplo sa iyo. At hindi lamang sa iyo mga kapatid, pati yung mga mahal mo sa buhay. The Lord will touch you. Kaya ang daming mga naliligtas. Amen mga kapatid? Last verse. Di ba? In Acts chapter 16 verse 25 to 34, dito masusubok tayo mga kapatid. Dito tayo tunay na masusubok. Kung paano tayo mapalapit sa Diyos pagdating po ng pagsubok problema. Kasi ang hinahanap po ng Panginoon sa oras na ito, those who worship Him in bad times and in good times. Not only you worship Him during the good times, but God is still looking a man and woman of God who will worship Him despite of obstacles, circumstances na kanyang pinagdaraanan sa buhay. Like sabi niya, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Suddenly, everybody say suddenly. Suddenly. Kita nyo, minsan yung answered prayer natin, suddenly na. Paglabas mo pa lang ng church na to, answered prayer ka na. Mayroon ka ng text. Magaling na. Praise God, magaling na pa rin natin. Oh, na-receive mo na? Oo. Na-receive ko na yung padala mo. Amen. Sabi ng iba. Kaya pala nag-text ka. Kasi malapit na. Ganun lang minsan eh. Ganyan ang buhay talaga minsan. Kaya sabi niya, suddenly, there was a massive earthquake. And the prison was shaken. Was shaken to its foundation. All the doors immediately flew open. And the chains of every prisoner fell off. Tignan mo, minsan may mga tanikala, yung mga chains na yan, mga kapatid, matatanggal yan kapag ikaw ay nagpupuri ka sa Panginoon, nag-worship ka. Hallelujah! Despite na mayroon kang pinagdaraanan sa buhay, kahit mayroon kang pagsubok, yes Lord, magpupuri pa rin ako, magdadasal pa rin ako, maglilingkod pa rin ako sa iyo, Panginoon, kahit anong pinagdaraanan ko. Kasi alam ko, Panginoon, that you are a God who never ever changes. Amen. Hallelujah! Yan ang hinahanap ng Panginoon. Tingnan mo. What happened? The jailer walked up to see the prison doors wide open. He assumed the prisoner had escaped, so he drew his sword to kill himself. But Paul shouted to him, "Stop! Don't kill yourself! Stop! Don't kill yourself!" Sa mga gusto magpakamatay ngayon, stop! Don't do that, mga kapatid. Hindi mo alam ang pwedeng pagdaanan ng mga maiiwan mo sa buhay. Don't do that! The devil is a liar. Hindi yan ang solusyon upang ikaw ay magpakamatay. Stop, don't do that. Why? Kasi mayroong Diyos. Kaya kang iligtas ng Panginoon. Kayang bigyan ng solusyon ng Panginoon ang iyong pinagdaraanan. Amen? Amen. Kaya sabi niya, don't kill yourself, we are all here. Tignan niyo, sabi, dalawa lang sila pero we are all here. Bakit? Kasi, forward 2 or 3, gathered together in my name, sabi ng Panginoon, I am there in the midst of them. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yeah. The jailer called for lights and ran to the dungeon and fell down trembling before Paul and Silas. Then he brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" Kita nyo yung kanyang tanong agad. Dito na, ano nangyari? Bakit ganito nangyari? Alam niya, there is something miracle happening here. Kasi matagal na itong nagbabantay yung jailer na ito. Ngayon lang nangyayari. Kasi sa kabila ng lahat na sila ay hinagupit, ikinulong sila na walang kasalanan, pero itong si Paul and Silas, Lord, sabi ng Biblia, umaawit sila sa Panginoon, nagpupuri sila sa Panginoon. Saan? Sa panahon ng pagsubok. Nagpupuri sila. Yes, mga kapatid. Yan yung sinabi ng Biblia, nagpupuri pa rin sila. Habang ang kanila pong dugo sa kanilang likod, tumitigis. Pero hindi po nila sinisisi ang Panginoon. Panginoon, di ba sumunod kami sa iyong salita? Hindi, mga kapatid. They just simply worshiping God. Lord, hallelujah. We bless your name, O God, hallelujah. And the Bible says yung kanilang mga tanikala ng mga iba doon, nabuksan ang mga pintuan. Kita nyo, mga kapatid. Di ba mayroong kanta? Yung in the name of Jesus, yung mga every chain na yan shall be broken. In the name of Jesus, receive your breakthrough today. Hallelujah. Oh, I can sense the presence of God. Ako lang excited yata dito eh. Ganun yun eh.
Alam niyo, pag kayo salita ng Panginoon, ito naman sabi niya, Sirs, what must I do to be saved? The reply, ano sabi niya? Believe, hallelujah, believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your households. Palapakan natin. Kita niya mga kapatid yung pagbabala. Na kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay, tinanggap mo ang kanyang salita, hindi lang ikaw ang pagpapalain ng Panginoon, pati ang iyong sambahayan ay pagpapalain din ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Iingatan ng Panginoon. He rebuke the devourer over your finances. He rebuke yung mga sickness, yung mga lahat ng mga gawain ni Satanas na yan. Mga kapatid, hindi makakapag-penetrate sa iyo. Why? Kasi nasa iyo ang Panginoon. Kasama mo ang Panginoon at si Satanas. Kapag ikaw ay nagpupuri despite of your obstacle in life, and then you make the devil madness. When you praise the Lord, then si Satanas nalulungkot. Bakit nagpupuri pa rin ito? Bakit umatin pa ng prayer meeting? Bakit pupunta pa ng church? May problema na ito, ha? Di ba dapat nagbumukpok na lang ito? Anong nangyayari? Nagpupuri ka. Nagpipray ka pa rin sa Panginoon. Nakikita mo ngayon. Tinutugon na ng Panginoon yung mga panalangin mo. Miracle na ngayon. Upon miracles. Why? Kasi tuloy-tuloy ka sa pagpupuri sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And they share, hallelujah, last verse, and they share the word of the Lord with him and with all who live in his household. And then even at that hour of that night, the jailer cared for them and washed their wounds. Then he and everyone in his household were immediately, hallelujah, immediately baptized. He brought them into his house and set a meal before them, and he and his entire household rejoiced because they all believed in God. Hallelujah! Palapakan natin. Register na please. Kita niyo mga kapatid. Ito nga, paano siya napalapit sa Panginoon? Nagbabantay lang siya doon. Wala nga siya sa loob ng simbahan, pero napalapit siya sa Panginoon. Dahil yung mga lingkod ng Panginoon, pinili nilang sumunod sa Panginoon, magpuri sa Panginoon. Yung bantay na hindi kilala ang Panginoon, nakakilala siya at hindi lamang siya, pati yung kanyang mga mahal sa buhay, kumilala sa Panginoong Hesus, kaya sila ay galak na nagpupuri sa Panginoon. Amen. Ito yung kailangan natin mga kapatid. Yung tunay na kapayapaan at kagalakan na makakamit lamang natin sa Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Mga kapatid, ayaw kong matapos ang gawain na ito without giving you an opportunity to meet Jesus, the Lord of your life. Wherever you are, ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon sa buhay, ano man ang iyong sitwasyon sa buhay, ano man ang iyong kalagayan, the Lord is calling you. Come. Come as you are. Amen. Maybe this time, alam mo, you're not living right. Your heart is not right with God. Maybe right now you are not satisfied the quality of your marriage. Maybe right now you are doubtful ka, confused ka, hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Hindi mo alam kung anong uunahin mo, litong-lito ka. Pero ngayon narinig mo ang mensaheng ito. Ang mensahe na pag-ibig ng Diyos sa iyo. Na anuman ang iyong kalagayan, kapatid, gusto ka pa rin mapalapit ng Panginoon. Amen. Maaaring ikaw nahihiya ka. Itong tao, itong jailer na ito, mga kapatid, hindi niya ini-expect yun. Pero siya mismo napalapit sa Panginoon at hindi lamang siya, pati yung kanyang mga mahal sa buhay dahil kinilala niya, tinanggap niya ang Panginoon. Kapag gagawin mo rin ito, mga kapatid, tulad ng ginawa niya sa jailer, kayang gawin din ng Panginoon ito sa iyo ngayon. Tinatawag ka ng Panginoon. This is not a coincidence. This is the divine appointment. God is calling you for such a time as this. Amen?
Would you close your eyes and say this prayer by heart? Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. You know what, my brothers and sisters? Everyone Jesus called in the Bible, He called them publicly in front of many people. Alam niyo kung bakit, mga kapatid, ito yung hinahanap ng Panginoon. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso kasi I do believe with all my heart. Ito yung tamang panahon na tinatawag ka ng Panginoon na lumapit sa Kanya upang ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay mapalapit din sa Panginoon. Sabihin mo ito na nagmumula sa puso. Sabihin mo, Dakilang Diyos! Heavenly Father! Ama naming nasa langit! Today I come to you. Sa araw na ito, lumalapit ako sa iyo. I confess my sins. Humihingi ako ng tawad. I repent, O God, pinagsisisihan ko. Sa oras na ito, Panginoon, kinikilala kita. You died on the cross of Calvary. Ikaw ay namatay sa cross at muling nabuhay. Panginoong Yesus, pumasok ka. Maghari ka sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isinusuko ko na ang aking buhay, ang aking katawan, ang aking kaluluwa, ang aking espiritu, ang aking pamilya, ang lahat-lahat sa iyo. Isinusuko ko na, Panginoon. Banal na Espiritu, sa oras na ito, puspusin mo ako, tulungan mo ako makalakad sang-ayon sa iyong kalooban. Marami pong salamat sa iyong pagpapatawad. Marami pong salamat sa iyong pagliligtas. Ito ang aking dalangin na nagmumula sa puso. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan na nagmumula sa puso, kahit gaano kaiksi, kahina ang panalangin niya, narinig ng Diyos ang panalangin mong yan. At natutuwa ako sapagkat yan ang pinakamagandang desisyon na ginawa mo sa iyong buhay nang kilalanin mo, tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay. Upang ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya, magpatuloy ka sa pakikinig ng kanyang salita at sa magbabasa ng kanyang salita. Kung ikaw ay bago, pisan mo sa start in the book of John. Make sure kapag maluwag na, go to church at ipamalita mo ang pagliligtas, ang pag-ibig ng Diyos na ginawa sa iyo, and your life will never be the same again. Would you raise your hand to receive the blessings of the Lord? And now to the King of Kings and Lord of Lords, mighty God, everlasting Father and Prince of Peace, because you put God first place in your life and you continue to live a life worthy of the calling and obedient to His word right now in the name of Jesus. I declare right now, receive your breakthrough. I rebuke the devourer over your finances. I rebuke any attacks upon your life and your family, and receive your restoration. Receive right now the favor of God. Now I bless you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Hallelujah. Give the Lord a clap. Once again, mga kapatid, maraming pong salamat sa inyong pagsama. Lord willing, we'll see you next week. We love you. Lord to God. Because we've got one life to live.